Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, aniya, si Ultra Frank Mendez. Nagkasalamat mga higala, kumusta may hapon sa nandan ni anasabta ang atog usa ka oras kapag padagan sa programang Nuda Veritas. Kining mga programa na sa Facebook, makita, madungog ninyo. Ikaduha na punta sa YouTube channel. Ako lang na ipaibaw para sa gusto mag-review sa ato nga discussion. Kini every time nga inyong madungog, mabati live ang programa nga Nuda Veritas, i-post gilayon kini diha mismo sa YouTube channel. Unya sayon ra kay ninyo ma-review kog sayon po natong matultulan, ma-access nato ang maong programa. Pinagi sa pag type lamang Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Paminaw ninyo na ang taas nga programa. Masabtan gud ninyo og maayo ang ato ang pagtubag sa inyong mga pangutana tungod kay ang atong approach illustrative, no? Og ang tumog og tuyo mao lang ang pag inform o pag-educate sa ato mga hingtungdan. Wa na mi laing tuyo nini para makatabang kami kutob lang sa among maabot. Meaning dili gyud mi master may tungod niini, no? Kutob lang sa among maabot pagsabot sa mga gipangutanan ninyo nga kini may kalabutan na sa balaod. So dinhe among kapaningkamutan sa Nuda Veritas program nga makatabang-tabang kami aron ga kamo dili na mo mangita pa og lain nga mga pamaagi nga magapangatunahan pa mo diha sa asa mo makapaingon. Dinhi ma-educate kamo pinagi lang sa pag-monitor sa programa na Nuda Veritas og sa atong YouTube channel. Okay? Katong naka-access sa atong YouTube, pag-uman ninyo og pura mo kay hapit guna usa ka oras nga pag-presentar sa ato nga programa, ang atong sunod nga pagabuhaton kung ganahan mo, kung mahimo, no? Kung mahimo lamang kay wa man na pinugsanay kining subscribe lang sa mao nga programa aron sa ingon nga kining ato mga suki nato mga tigpaminaw. Kung pag-subscribe ninyo, makatabang sad mo kay na automatic like and share kini ngadto sa ato mga kahigalaan, no? So ato po ni silang tabangan. Ilabi na ka nang naa sa probinsya. Way problema siguro kung naa sa mga urban center kay mura mag-inform na kayo sila kabahin sa ato mga pamalaod sa pagkakaron. Ang problema katong wala pay hanaw. Kinanglan na prangkata sa atong kagalingon. Pag-ingon na to nga murag kulang pata sa kalam o kahibalo ato nang admitahon para nga makapangita kami og lugar asa mi magpahilo na aron motabang kami sa pagpasabot kaninyo sa mga pautana nga among dadawat matag karon unya dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Okay? Happy Fiesta din dapita sa makanahan o iapil pag ampo na pamanggali misa nga himuon karong adlaw diha
iapil og ampo nga mahuman diretso ang krasada didapita sa Makanhan. Sa Bohol gasugod na sila og pista dito. Sa Bohol ga kuha na sila, gabasoy nagbaka, gapalaway na sila ganina. Hanto garo wa pag yun abot nga basoy ning sikuhay noon na naa. Okay? Nala sige. Ang una nakapadangat ni bag-o na tong tigpaminaw part, no? Naka-Facebook siya og si Ray Rube, no? Og ang ikaduha nga atog amiga ang atong way paglubad nga friendship sa programang Nuda Veritas o kaniya si Ma'am Faye Mondia. May hapon kaniya, Ma'am Faye de dapita sa Palas Bay. Atong unahon lang pagbasa ang iyang concern. Ang iyang kining unsani kining pamulso. Good PM sa atong Sir Frank. Kaulanon dinhi karon sir. Why? Ay galando kami diri batang initag yun. Diferensya mo ha? Oo. Kaulanon dire karon sir. Naminaw lang ko karon. Thanks for being here with us. Walay problema basta piskay lang itong lawas ma'am, no? Mura man mag-alindasay ang akong kagalingon ma'am o di ko maka sunod o maka padayon pagprograma sa ato nga nandan nga oras, no? Mobitaw na ako, gakagiltig ko once nga naay mga emergency nga di na ko mapugnan maka-absent ko ang kaunona niya sa programa. Munang tinuod, no? Siguro kapalaran na gyud nato na ang pagserbisyo diha kaninyo for about 45 years na. Kana siya walay putol, walay undang-undang, tuloy-tuloy na siya. Busa na imbibe na kuha na siya, naglatay na sa akong kaugatan ang pagmahal, pagigugma, pinaagi sa pagatod sa mga information o mga balita o guban pang mga butang nga sarang mahibaw-an di kaninyo silbing suking tigpaminaw. Okay? Ma'am Faye, salamat kayo. O gadirita kang Ray Ruby, no? Ray, maing hapon. Bago ni nga sukin na to, Nuda Veritas, doon na lang ko'y pangutana, Sir Manager Frank. Simple rin akong pangutana. Bisan pa og lisod, kay mo surrender mo sa kog lisod. Oo, simple laning akong pangutana. Apan la ko'y idea sa tubag. Ako kumpanya, kaniadto dili gatamod og double pay. Basta holiday kay gamay rasya nga negosyo, no? Kadyo asa na ba to? Gamay gatamod og double pay. Basta holiday kay gamay rasya nga negosyo. Pwede ba masumbong ang tag-iya sa duli kung di sila mutuman sa double pay or with pay? Balido ba nga rason sa tag-iya nga gamay ra ang ilahang negosyo basta busa walay double pay? Ato ning klarohon, no? Dili tanang balaod nga applicable to all. Panalitan din no? Ilabi na sa mga retail establishments. Retail establishments naay uban diha nga in a form of a company, naay uban diha in a form of partnership, naay uban diha single proprietorship. Okay, tulo. Kini sila kung retail establishment dili ni covered sa tanang mga benepisyo nga usually gi-enjoy sa mga dagko nga mga kompanya. Sa retail establishment nagakahulugan kana nga kadtong mga retail establishment ikaw dako bang kompanya ang imuha? Sa retail establishment mao ni ang usa ka establishment nga nangempleyo og nagadawat lang og empleyado nga di masubras na pulo. And therefore, ang dili tanang mga benepisyo nga usually mao'y gadawaton sa ubang mga empleyado sa dili mga non-retail establishments, for example, nga ma-enjoy nila. Panalitan, holiday pay.
Christmas bonus, 13th month pay. Kini sila dili absolutely mo apply dito sa retail establishments employing not more than 10 people or persons. Dili sila automatic. O, ingon ko nga dili automatic, kana may uban nga mohatag. O, kana nga uban nga mohatag, kay naa mapuy ikahatag. So that to stop sa mga kyaw-kyaw na ibalaod karon nga mao na nang gitawag nato og mga retail establishments. Kung nakasulod ka sa maong kategorya, dili ka makaasa, di ka makalaom nga ang tanang mga benepisyo nga na-enjoy panalitan mga empleyado sa Del Monte, Philippines. Unya ikaw gabaligya kalaglansang na employ ka diha sa ka establishment kamo 5 lang, mahimong 7, mahimong 10. Ang mga benepisyo nga gadawaton sa mga empleyado sa mga dagkong corporation may not necessarily applied. Gawa siguro og gahinubra, unya discretion na kininila. Discretion na kininila. Palitan karon, niayo akong negosyo, no? Napulo tinuod ako mga empleyado ra. So dili sila entitled sa tanang mga benepisyo. Pero grabe nga kumpra sa DPWH, sa simento, kabilya, uban pang mga gamit diha dagko kog halin. So naatlan nga mao na. So sa ato pa nga ug naay imo pwede ikahatag. Pero kung walay imo, wa kay ikahatag. You cannot give which you do not have. Oh, asa ka man nga kriteria nini para makaingon ko nga ay adto ka sa libor. Oh, naminaw manggaling karon si Ray Robe. Ang makadapit nga criteria unsa nga dagko mga corporation kay kun dagko corporation, you have to insist. Kung mangutana ka nga mo claim ka nining mga pay pananglitan, of course entitled ka. Tudloan ta pa ka og asa dapit ang opisina sa NLRC ang maoy mutagad sa mao nga problemang ingon ini. Natay sina single approach single entry approach, single approach naman hinoon. Naa diha sa uptown kana kon you are in the position to file a case against your own employer. Pero kung tanaw nimo nahaom kini akong paghiskot diha kanimo naa ka sa retail establishment, so di ka lugar makapabot. Magpaabot ka lang, kabubuton na dayon sa employer nga mohatag. But you cannot demand for that. Okay, sige si Mr. Ray Ruby. Mr. Ruby, I think this is the first time nga nakasunod ka din sa atong programa. Welcome sa atong programang Nuda Veritas. Paki-share lang kini ngadto sa ato ang mga kaigsunan para makatabang ta, ha? Sige. Nabasa ko na ni si Ma'am Faye nga kaganina o karon nagpaybaw sila nga landong-landong. Oy, maayo kayo ihang kaulanon ko no. Gikan ni Junjun Makas. Pangutanan ni Junjun Makas, Nuda Veritas, nakalabay ko sa makanhan. Guba ang may gawa mo imong motor. Oo. Nakalabay ko sa makanhan. Grabe ang dalan paingon sa makanhan. But anyway, aniya akong pangutana. Pilay penalty, Sir Frank, kung ang usa ka kompanya dili mo bayad og double pay or with Seymour. Pilay penalty, Sir Frank, kung ang usa ka kompanya dili mo bayad og doble or double pay or with pay bakaha kung dili mo duty. Pila silot ani sir nga taga duli kung makalapas ani nga ang kumpanya. Naamang yun na siya sanksyon, John, dili man mawala in a form kay balaod magod ni. So
Ang balaod og wala koy dili pa ubanan og silot, mura na siya og tiaw-tiaw lamang. So usually ang tanang mga balaod nga ipakanaog gikan mismo sa Congress, aprobado na implementar na. Naagin na siya balaod sanction or penalty, silot ngadto mismo sa mga malapason. Na in this case, administrative, more on administrative ang mga sanksyon nga himuon niini. Kay ang kompanya god og makasupak sa balaod, dili man na siya mapreso ang kompanya. Kay artificial being malang kanang kompanya. O, di ba? O, except kung specific ang provision sa balaod nga nagingon dito nga the following are hereby liable for the violation of the labor code and they shall be imprisoned for this purpose. Butang dito ang gidugayon. So ang usually og specific ang provision sa balaod nga ang mga nga naagi mapreso, ang sagad nga mapreso na ang mga officialis rapod sa mao nga korporasyon. Kay ang kompanya dili man mapreso. So ang mga officialis pwede kung specific ka na sa balaod. Pero usually mga administrative lang. Multa, ingon na may silot. O dili mahimo, walay balaod part nga dili paubanan og silot. Kay unsaon man nimo nga kusganon ka og mahimo ka nga magbalampuson sa imong pagpatuman sa balaod kun walay silot. Dili man na sila manahod kay walay silot. Pero kung dunay silot, administrative or criminal man ang iyang sagubangon at the end of the day, hadlok na sila. Naagi na sila mga corresponding penalty, John. Oo. Kadyot lang ha. John, salamat ha. Kuhaan ko na mo, ga-relax sa mo ron, gumikas kainit, wala mo sa mag-vlog-vlog. Ngayon lang. Nuda Beritas, Sir, alanganin, o si Oliver Ampong Nalwal. Sir, alanganin pa kayo mangdaog, manglaag, uban si Virgilio Junjun Macas, kay tungod, kay init, pamanoy, ingon pa niya, si more. Okay. Akong pangutana. Once nga ma-cleared na sa NBI ang usa ka tawo sa iyahang kalapasan nga nahimo, automatic ba kung makuha ka og NBI clearance dili naka masangit? Sila na gud ni. Basta cleared ka lang sa file nimo. Ay, madumduman ako. Primero na kong lukat sa NBI. Dugay na to nga tuig. Okay, di magyud kalikayan part mga clearances, no? Okay, ang pinakadaghang clearances gikan sa barangay nga to, fiscal, sa judge, etc. Basta gabaga imo folder kung mag-apply ka sa PNP, I think, or sa militar. Mo nang akong experience. Ako sa militar ko kanadto. Tang baga no? Unya NBI appeal na. Ang NBI kumpleto man na sila sa records. Ilibin na karon kay kanang naana na sa internet, so ang record nimo karon mabasa ditong dapita sa Region 1. Kung doon na kay file nga criminal record panelitan na kay derogatory record nga nitabo sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mabasa na ditong dapita sa Region 1. So, di ka gyud ka ikyas, ilabi na kung doon na kay dautang nga record sa NBI. Going back sa imong pata na kung doon ay mag-apply, no? Dili na ba siya masangit? Of course, kung wala kay record, negative dihang dapita sa NBI, di man pud maayo nga magbuhat-buhat sila og record. Okay? And therefore, matagaan kagyod og clearance.
Ako sa una, ngayon ko og NBI record part. Kurat kay ko. Isampit ko sekreto. Naku, ano ba ni? Oo. Unsa man sir? Sir Frank, nahit ka man? Ako, first time ko nakadungog ng hit. Ako sa hit ha, nakabangga baka ako. Ako sa man ang hit. Karon pa man ko mga term na sa within the office of the NBI kung negative ka. Ako sa hit. So kuan ba? Na-record diri tanawa. Sus na ako'y pinding kaso nga rustling. Robbery, rustling, ditong dapita sa Cotabato, sa batong mga tuiga. Oo. Naku, simba ko nga nung niabot mo. Nga nung niabot mo ko dito nangawat mo, ako toyo mangawat. Mangawat o bakam siguro to. Oo. Ingon sa NBA, kaya ba ako matanini, no? Panahon nga magkasinayop. Pag-execute talaga, affidavit diha. O nga, dili ikaw. Murag itambal na to. Pero malangan ka ba kay pabalikon pa. O, the next day. Imbes nga makuha ni mo immediately, karupart, kung maglukat ka o clearance, di man madugayan. Basta lang minus ang tao, wa kayo galin niya, paspas ang turnover sa pag-release sa mga clearances. So, going back na ng imong kabalaka, dili na sila pag tinubdan sa maong mga file sa mga doon na ba'y mga criminal record niya, sila pa'y ga-clear nimo nga okay na, sigurado. Anytime, adto dito. Okay? Sige. Gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Motoblag. Kajot lang ha. Kajot. Ano man to? Suroy-Suroy ni Libs Motoblag. Ganahan kay ko sa imong program, Sir Frank. Kay imo jog tagaan og taas nga explanation aron masabtan sa mga tigpaminaw. Nakoy pangutana, pila ka weeks or months na ma-release ang e-car of estate sa kuani sa Register of Deeds, no? Kadiyot lang tiwasong ko ni kay na I see more. Okay. Release ang e-car of estate tax. Duha ni kabutang ato ning iya ka nabayaran na unta last January until now wala pa gyapon mi madawat. Okay, ang akong suggestion i-follow up ha. Kaya may receipt ni imo mo lang ipakita. As to the question of estate tax, magbayad ka nini dito sa BIR. Na din napita sa westbound terminal dool. Okay? Kinala bayaran ni mo ni kay requirement man ilabi na kung panalitan doon na kay nasunod nga kabilin sa inyong mga ginikanan. So ang buluhisan or buhis nga atong ibayad ngadto sa BIR pagatawgon ka na og estate tax. Silbi bayad buhis sa kabilin sa ato ang mga ginikanan. Lahi pud tong capital gains tax. May tungod gyapon ni sa bayronon sa yuta. Pero ngadto sa mga direct nga mga sumusunod, ilabi na kung panalitan, naghimo mo extrajudicial settlement of estate ang mga anak. Nga magbuhat mo para matipak-tipak na ang mao nga luna sa yuta, mabahin og pila ang mga igsuon, pinagi sa technical description nga magbuhat na maong private surveyor. So, ang atong pagabuhaton or ang tawag sa buhis niya na, panahon nga moadto ka sa BIR, ipresentar nimo ang mga records, ang paningil na gikan sa BIR diha kaniyo, gatawgo ka na siya og estate tax. Naa karoy kanang amnesty sa estate tax, no? Paymudsi kay I think ang estate tax mubalid lang, muluntad lang hantod sa Hunyo 15 nining tuiga. So, pakisayre kung magbayad mo sa estate tax, no?
Kung magbayad mo sa estate tax, pakisari, pila ng inyong mga bayronon. Mura man atong tuyo. Ma'am, mangutana lang ko ma'am kay basig kulang kining among kwarta. Pasumangil lang gud. Oo. Kining sa estate tax, paki-compute ma'am. Diha sa estate tax, sama sa donor's tax, no? Ang estate tax dunay certain amount diha nga dili nimo pwede nga bayran, meaning exempted. I think the amount is 500,000 pesos. Kung doon na kay obligasyon nga estate tax, bayronon nga buhis ngadto sa opisina sa BIR, mabot og mga 750,000 for example. Ang 500,000 ni ana dili nimo bayran nga silbing estate tax, exempted. Okay? Ang 250,000 nga balanse mura imong bayran, which is 6% of the total amount of that remaining amount nga 250,000. Kaya ang 500,000 pesos exempted man. Pero kining tanan nga mga katinawan, sigurado ma-explain gikan sa opisina sa BIR. Okay? So, the next question nimo ang ICAR. Ang ICAR, electronic, kini, no? Electronic Certificate Authorizing Registration. Kini siya o sa ka-document nga imuhang dadon dito sa Register of Deeds. Ang mag-release nini ang BIR kung nakabayad ka na tanan. Na-comply na nimo ang tanang mga requisitos nga gipangayo sa BIR. So gidala nimo mga requisitos, mga papilis. Okay, pagtanaw sa BIR kompleto, i-release ang mahimo nga car or mahimo pud nga e-car. Depende lang na sila ang desisyon. Basi pangutan-on ka, pili ka diha ka sa car or sa e-car. Ang ako suggestion dito ka sa car. Pag bit-bit na nimo na gikan ka na sa opisina sa BIR na may mall diha sa Koan, westbound. Paano to sa kay basig bagot man ka. Pagkalaon na lahos ka sa Registry of Deeds. Ang mga papilis nga gikinanglan diyang dapita sa BIR, I think gamay na lang gyud og kuwang, mga 1 or 2. Clearance tax or transfer tax. Mo nang pangitaon sa Registry of Deeds. Okay? Mo nang ipakita nimo. Balik ta sa sinugdanan. Kung extrajudicial settlement of estate with partition gani, magdala ka sad og extra copy na kay pangitaon kana sa BIR. Extra copy kay ang requirement na ipublish sa local newspaper of general circulation for 2 consecutive weeks. So naa ka na kopya kay gipublish na ang inyong extrajudicial judicial settlement of estate na. Kuha kag extra copy unya magkuha ka pagyod og affidavit of publication gikan sa publisher or editor sa local nga newspaper sa pagpamatuod nga ilan ang gipublish. Kay basin ka ng imong gidala-dala nga newspaper, gipalit lang nimo na sa newsstand. So you have to secure the affidavit of publication from the editor or the publisher of the local newspaper ug asa kadapit. Pangitaon gyapon na siya sa Register of Deeds. So kung comply na tanan, tuan na dito ang imong e-car or ang car, na rehistro na tanan, na file lang imong mga papilis, bayad ka lang sa registration fee. Kanang resulta sa extrajudicial settlement, pag bahin-bahin, itawag nag-subdivision and lot plan, no? Gibahin-bahin na sa geodetic engineer na respective nga mga technical description. Palitan og 5 mo, balor og 5 ka mga separate nga technical description sa luna sa yuta. Kompleto na sa mga pitsi-pitsing utlanan, meets and bound, kining east, west, north, south. Tanaw na dihang dapita sa Register of Deeds. Kung haom ang tanan, walay mga questionable
nga mga pitsi-pitsi diha sa mga papilis dili dangtan og tuig. Grabe po tinuig ba di na. Akong experience 2 or 3 months maatlan nga dili kayo busy. Ang uban 5, 6 ingon na kuha na dayon ang inyong certificate of title, nakapangalan na dayon nimo. Period. Wa na lain. Wa na lain. Ingon na lang, gamay lang nga kahago, follow up. Oy, paghikutar gyud mo na inyo man na. Okay? Gikan ni September Go. Nuda Veritas. Hello, good afternoon, Sir Frank. Pwede ba na mabaligya ang usa ka area o yuta kung electronic copy ang nahuptan, nahuptan na ko? If you are referring to that copy issued by the BIR, prerequisite ka na para sa certificate of title. Kung saligan nimo kanang gitawag nimo og electronic copy, dili pa na siya titulo. Usa lang kana siya sa mga requisitos nga tan-awon sa Registry of Deeds. Kay kung makita nila nga kompleto, nagpasabot ka wa ka na obligasyon sa gobyerno, bayron nun nga buhis kay cleared ka naman gikan sa opisina sa BIR. Pero pag ingon nimo nga, baligya ako na ni, kaya na naman ko'y ikar. Adi na mahalin. Kaya pangitaon sa bayar ka tumang titulo si uta. So, ikar mo na bago titulo sa yuta. Paglabas ng titulo sa yuta, tapos na yon. Lahat. Kita ninyo tinagalog na ko, wa mo pang kuyapi. Okay, muna na siya. Kang September Virgo, good afternoon, Sir Frank. Pwede ba na mabaligya ang usa ka area o yuta kung electronic copyright na huptan nako? O natubag ko na niya. Kay nag-request na kami sa DAR og electronic copy of title og fully paid pagayod ni. Dili ni siya may tungod sa ICAR. Kini may tugod ni sa inyong document nga naa sa DAR. I think titulo sa yuta kay di man na mo gunit sila og lain nga papilis part din dapita sa DAR, except sa pagpamatuod nga ikaw usa ka sa beneficiary sa agrarian reform. Imo lang siguroon nga ang holding period nga 10 years na na-cleared na. Ang makahatag og blessing na tanan maorgid ang DAR. Pag ingon nga okay, pwede naman ibaligya na, nakalapas naman na sa kanang holding period nga 10 years, okay na. Pag ingon sa DAR okay na, naway problema. Hapit lang dire, palit ka lang maruya. Sige. Beto joke only. Murag di ko mahilo na. Ako naniud to katong bulanon nga naminaw karon, naniud to ko kaganina ako na katong yung basoy sa baka. Nga gaso-aso ang sabaw. Grabe sa to pagpaibog. Si Tinad Rater mao naga paibog-ibog. Oliver Ampong Nalual, si Ray Ruby ni balik. Okay, kadyo ha. Follow up na ko, sir, sa question ganina. Ingon ni Ray Ruby. Ako, giworkan sa una sa usa lang ka printing press. Dili ka qualified og single proprietor. Igo gid siya sa ako ang gipang-site kaganina, no? Og single proprietor ra akong boss. Okay? Bantog ra, dili i-double pay sa ako ang boss kay dili di ay mi covered sa beneficio basta single proprietor. That answers the question. Uwa ka pa lugar pangutanan ako sa pagkakaroon, di gyud mahayagan imong una-una.
Di gyud mahayagan. Basta retail establishment part, employing not more than 10 persons or people. You cannot enjoy all the benefits nga na-enjoy usually sa mga dagko nga mga corporation. Samot na ikaw single proprietorship. Si Ray Ruby. Doon ako amigo rin nagdegosyo siya ingon ni single proprietor. Karon to anas buhol. Nabata gito siya sa trabaho. Mo bitaw nga pag-graduate niya, siya po nagnegosyo po siya ingon ni printing press. Kay sa ulitaw estudyante pa siya, nang-employ siya diha, nanarbaho. Pero wa ko kadungog sa iyang problema pautan na kanadto nga wa may kuan benepisyo. Wala man na kayod lang to kay bulanon man to. Ni eskwela gusto siya mo graduate og high school, niya gusto siya maka-eskwela og college dinhi sa dakbayan sa Cagayan sa ang kapobrehon. Nagmalampuson bay. Basta kayod lang, dili magtinapulan. Ang problema ko na to kung tapulan ta. Huna-huna ray gaayo ba? Si Ray Ruby, tuunan, igo siya sa retail establishment, single proprietor. Okay, sige Ray, salamat. Ikaw bago ka pa namo nga suki nga tigpaminaw rin. No? First time ni ba? Siguro dugay na siya nga tigpaminaw din sa atong programa. Apan karon lang pa siguro siya makahunona. Mudawat ko sa pautana via cellphone 0917-704-3210. Ako balikon 0917-704-3210. Doon ay pautana kabahin sa security guard. Ang security guard entitled sa mga benepisyo. Okay, di man na sila retail establishment. Phyllis Pham Tan is watching. Okay, may buntag ni mo diha. Yung buntag naman siguro ning mga panahona. Unya, tugnaw pagyapon siguro ang inyong palibot. Kami dire, adlaw-adlaw, ga kisong among dagway sa kainit sa among palibot. Si Phyllis Pham Tan tuwa sa Italy. Tingala ko sila dito, tingala ko parts ba, kaya doon ako i-prepare nga mga papilis nga nagdambigit sa mga other nationalities including Italy. Wag na ko dayon na itong pagdubuhat na ko sa document. Naku di na ko ni trabaho unoy. So maningalana wa may middle initial. So maningalana nga di na ko ni losod, bahala na di na ko ni trabaho kay sa maninga tao nga wa may middle initial. So, himan-himan, sila dito part, they don't practice using the name of their mother. Walay middle initial sila dito. Basta ako, makadamag kong ingon ini mga langyaw, na din ako magkutik-kutik pang tana. Okay, Rodney Rakinrola, akong igagaw si Frank, yakunong igagaw nga, ako igagaw sa Frank ni nga problema. Kay iya daong kasban dili ihatag sa kompanya niya kay wa daw niya matapos ang iyahang kontrata. Valid reason ba ni aron dili ihatag sa kompanya? Iya baya na kwarta hinaguan og ang kasban mura baya na og imong kwarta kanunay sa bangko nga imong gipundo samtang katrabaho ka. Rodney, no, ako lang ning klarohon basta nga ni kontrata ang prevailing, no, nga rule nga angay nga sundon ang unod sa kontrata. Di na man naglayo sa Kubi o Water District. Bisan unsaon na tog tagaw-taw nga mao ni mo kana ang og unsa may nasabutan sulod sa kontrata maora gyud matuman. Now sa imuha nga kahimtang sa imong parente panalitan kasban nya covered kini sa contract. Ang tanan nato nga mga
pangutana, clarification, pagpakisayod, additional information, i-address tani ngadto mismo sa pikas nga parte sa contracting party. Dito atong silipon tan-awon. Mo man I would like to advise, gusto na ko i-advise kini sa bisan kinsa nga once nga ni maghiskot kita og kontrata, be extra careful. Ilabi na sa mga kontrata nga maipagka-complex gamay ang mao nga kontrata. You have to ask assistance, help from your friends, requesting them to please read this, help me to understand the contents of this para nga clarified na ko. Kay once imo nang permahan pero nagduda ka, adi ka may mutang nana sa unsa ba to? Suswa wa ko kabantay mo to. Kana mo kini. So focus ta sa kontrata. O pag-ingon niya dili sa namo i-release ang kasban. Kay na ay mga kondisyonis nga wa ma-apply. Kadto siya mo'y matuman. Wala abogado nga mo'y makapugos na pagpalugwa sa atong kasban. Nga naman, kontrata man na. So ayop nakuha ni mo, no? Imong agaw panalitan na road, ingong nga, mukha na mo kanimo, pasabto ni mo. Asa imong contract? Nakabay kopya sa kontrata, kasban. Siya na, basaha. Dito, makaplagan ra nimo ang tubag sa imong, sa iyang pangutana nga, gi-refer this sa imong. Ikaw sado sa maghikutar o basa kay wa ka man makabantay nga mao din ang atong pagabaton ilabi na kon kasabutan nga naa sa kontrata kay ang kontrata god sa prinsipyo sa atong balaod mao po na ang balaod nilang duha. Provided there is consent. Nagakauyon ka mo. Di ba? Mao maning element sa contract. There is object. Ang object na kasban because of a certain condition. Di ba? Object, consent, consideration. Why are you signing the contract? For a certain reason. Kay siguro naakabay mauning ay imong i-undertake ang trabaho, so na ay pasalig na to pinagi sa kasban to assure performance of the contract. Kanarang yun na siya. Ato na nga timanan, itanom yun na ninyo sa hunahuna, ilabi na kung kontrata. Mo bitaw na, kanang kontrata nga sagad kanang mga ticket sa kanang barko nga mga naisinuotan nga pino bitog yung kayo naibalaod na contract of adhesion kana siya contrary to public law kay pinugod sa to pa ang imong mata kay nang microscope yun kay para makabasa ka na ng mga pino nga litra sa ba ka na nga kontrata contract na siya. Contract of carriage. Nya imo ding libog-libugon nimo. Parehan ang ingon ako. Doon ay nibaon akong kumpanya din sa tuwa. Nga mang-abang og yuta. Kay butangan og halapad kayo nga plantation. Pero dito sa kontrata, kasagaran mga tao diha sa kabukiran, usahay igora nakabot og grade 6, sa padiha, dili kay nila masabtan. Malibat ilang mataon, sige panuwat niya sa kontrata. Kay pino mangyud kaayo ang gipreparar nga contract sa kompanya, unya ang magbasa nga usahay gadali, kay naanay sapi nga ihata, kay unhan man ka og pila to ka buwan, duha ba to ka tuig or 18 months. Ay, ganahan ka na may mo perma. Siya ay okay na niyo, nakasabot ko, sigwa good kasabot. Nga naman, gumikan sa kapino sa mga litra. Kana usap na sa mga butang angay tinawon. Okay.
Dudang ako banggi akong gi tan-aw nako. Iya tong Rodney ganina no. Rod, salamat kayo. Gikan ni Marvin Ray Moreno. Dili di ay tinuod ang ingon ni Clarix nga naay lain mag-supply sa tubig. Tinuod ka pagsulti di ay ug kay gipabantayan maniya ang dam sa ahay. Ikaw ba, Marvin Pamino, no? Ako, ganina, ako naman ning gitanaw. Anong nalisang man sila? Ga-expect na magita kini nga may tabo. Way, gumikan sa kontrata. Kunya, nganong man lugar maghura-hura sila og deploy sa mga pulis hangtod dito sa perimeter area sa Rio Verde nga planta, sa water treatment plant. Ngano man lugar maghura-hura sila deploy sa pulis wala og tuo hasta ang mismong balbula nga dili makasulti kay balbula man lang na diha pabantayan gyapon og pulis. Ngano man unsa may bot ipasabot kay dili ninyo ipaputol di man mo na nakapugong kay kontrata man na. Unya gawas pa gipasaligan na ninyong katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga dili lamang mabalaka mangigsuon kay na itubig. Dili ba kami gasulti na City Hall ang istorya na. Nya karon tanawa. Hasta ang water treatment plant na ay pulis. Balbula na ay pulis. Ug na ay dagko nga krimen nga gapangitabo dinhi sa atua sa pipila ka mga dapit sa dakbayan, dili na to respondihan na to diretso pulis kay ang patrol car to adito sa layo. Illogical kayo kini nga sitwasyon. Abi nako dili sila matarantar. Kinsa ba tigasulti nako nga dili ko tinuod na naka-standby nga tubig nga tuloy-tuloy na wala ko ang ako nadungog mao nga dili lang mabalaka kita o maputlan sa tubig kay nagpasalig si Juan de la Cruz, etc. nga naay tubig. So sa pagpamatuod nga naay tubig, pasagdi ka ng kubi o magputol sila sa supply sa tubig. Okay? Sige. Si Phyllis Famtan, Tagalog ka pala, sir. Minsan, samaday, Tagalog sabta. Oo. Kining Inkagan Insin. Good afternoon, Sir Frank. Pause for a while in working on mags. Aha. Mo ba? Dagan siguro order. I am cooking only fish, mackerel. Oy, lamisan ni oy. Basin musugot ang panahon nga naakitay Nestle taste. Go with the music sa panahon, Sir Frank. Thanks sa makadaghan. Walay problema. Ako, this is only an expression of appreciation, laylalin, no? For those who are very industrious. Mao gina. Katubang dili mahiluna og di makakuri-kuri. Saludog gi kay kunana, abi nimo ngano, matandi ko magod ni. Bisag magsuroy ka des daprin karon. Ako kanadto part of my duties. Magsuot-suot ko sa mga kabarangayan kay doon ako gipang-organize kinadto. Radio station gyapon. Sos, abot ko puntod, makabalan. Ang mga tao dito tuwa sa silong sa balay, gatungit, gabaraha, walay mga trabaho. Munang matandi na ko, ang kahimtang sa mga ginang sa panimalay, kanang mahilig sa mga kuri-kuri, saludo gyud ko kay na. Productive ang ilahang mga oras, pero kanang ubang siging tungit o niya gakugos-kugos o bata, padide niya ang pikas kamot gabaraha, purbida. Saway gyud kog dako ni ana. Munang ako, I do really appreciate. Saludo ko sa mga kugihan. Okay, sige.
Ingon pa, I'm cooking only fish, mackerel. Lami man yung mackerel, baka jud lang ha. Lami na tamatisan, oy. Tamatisan. Oliver Ampong Nalwal. Hala, Sir Frank, ako pod nakatrabaho sa una pod sa printing press. First job nako for 5 years sa anak ni Nuli Olarte. Okay, si Junjun. Imong kauban sa buhat sa una. Didto ko ga-work. Now I know nga dili gyud di ay me covered sa mga holiday o double pays. Nakaamgo na gid sila. Ang ilahang pangutana kaniadto way gatubag karon na natubag og na-explain nato. Nakanganga. May imagine ako nakanganga sila nini mga adlaw. Ay mao di na. Maon taon oy. Oo. Hindi man pwede god nga tanan na lang. Sige si Oliver, nakatrabaho di ka Deber ha? Ikaw ba itong ga-mention din ako? Limtan ako da. Si Anhing Nuli Olarte. Kato, newspaper man to siya. Di ba? Na yung printing shop. Uhaw gyud kuting init yun ni. Okay, nahurot-hurot man ang ako ang tagay na ko diri nga tubig. Okay, gikan ni Jewel Mandang. Hoy, bag-og yapon na tong tigpaminaw. Nuda Veritas, Sir. Akong lola, ang iyahang yuta, gibalayan sa laing tao, amo silang gikasuhan na dismiss man sa korte kay naa kuno sila'y building permit. Sir, dili di ay kabasta magpahawa, sir, kung naay building permit, naay problema nini. Akong tanaw. Siguro, no? Siguro ilog ni sa yuta. Oo. Taga ikono dugang kong picture hulagway nini, no? Kaya akong presumption, og naay building permit, it follows nga they own the property. Only, they were able to realize nga ay magbalay ta. Ang wala, building permit lang. Mao siguro ni ambot pasabot. Unya niya man diri ingo nga naa ko na dismiss kay sa korte kay naa kuno sila building permit. So, ang presumption nato ni ang yuta legal nga panagiya or giilugan na mo ang yuta. Tagae lang ko og kuan kay dili man ni mahimong rason. Kung naa kay building permit or wala, ang buhaton na kung wala building permit, maglukat, dali makorek ang maong problema. Kay gamay raman ang problema, ang building permit. Ang yuta, gipanag-iagyod sa legitimate owner. Probably katungwa makakuha sa building permit. So gamay lang yung kayo. Nasamot kay naa siya'y kagulingon niya nga naa siya building permit kuno. Kiniaway ni siguro sa yuta. Joel, unsa bagay tinud nga istorya nini, ang iyang yuta gibalayan. Sa ato pa si ang imong lula mao itag-iya sa yuta gibalayan sa laing tao. Kining laing tao parente ni or dili. Kaya kung panalitan dili siya paryente, ay kinanglan i-exclude siya. Filean tani og sumbong nga forcible entry. Bisan pa og naay building permit og wala because from the start ang iyang pagsulod sa property is already illegal. Dili ni siya pwede. Kay ug mo ni magdaghan nga magtukod ta og balay diha sa atubangan sa barangay hall sa Carmen unyag dunay mo konfrontasin nato nga mao ni atong pakitaan ng lugar o building permit, okay na. Dili na pwede. No. At tanawa, kung panalitan ang iyang pagsulod sa luna sa yuta, questionable, forcible entry iyang pagsulod,
Kay dili yang kaguling yuta, manubag siya. Tagayer kog dugang nga background nini para mahisgutan nato ni ugmayo sa sunod nato nga meeting karong adlaw sa adlaw ro Miyerkules, Friday. Sige, wa na tay panudog oras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon og ato na lang basahon kining lain nato nga para ni karong gabi sa programa nga kalipay nga mulahutay. Ako sang tultulo nako og asa to siya naka luklok. Di ara, paminaw mo og maayo ha. Hinuktukin yung maayo. Ang pagka manggihatagon, magdala og kinabuhing malambuon. Akong balikon. Ang pagka manggihatagon, magdala og kinabuhing malambuon. Okay? Kini inyo madungog, mabati ninyo ni karong gabi alas 6 ang taknas kagabion din sa Radyo Ultra. Kuyog karong hapuna, Ricky Langga, kami moingon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan.